Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:06. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Ang atugang maray na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kan mga barata sa Lado Nasyonal, Kamara inirekomendaan na pagsampa ng kaso laban man kay BP Sara Duterte. ICC piga sa yumahan ng hagad kang kampo ni ex-President Duterte nasa yumahan asinalion ada duwang judges na madangog na sa iyang kaso. President Marcos nagtutubod na maisusulong kan mga senador ang 20 Congress impeachment. Sa tuya pa nga mga pamayukan na mga barata sa Lado Nasyonal. Sa barata pa kita sa Lado Nasyonal. Kabilugan na bilang ka na 15,000 ships na mataan na kana Puwersa Armada kana Pilipinas duman sa West Philippine Sea. AFP naugma sa pagiging ESG prey duman sa party kana Basilan. Namog mga pulis na bagsak sa physical fitness test kan PNP dai na pwedeng ma-promote. Yan mga headlines kan mga bareta, mga detalyes at yan. Pagkatapos po, nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwata, marhay na aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na gitakan sa tuyong mga barata sa Lado Nasyonal, pigrekomendang unyan kan House of Representatives sa pagsampa ni na kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Asid iba pa, ninulikan subuot sa technical malversation, perjury, bribery, asin man na plunder. Ini may relasyon sa kaso sa daitamang paggamit kan confidential funds sa Office of the Vice President asin man Department of Education sa ginibong plenary session kan nagtalikod na aldaw kan Martes o kasudma. Pinagtibay na kan Kongreso and committee report kan House Committee on Good Government and Public Accountability na iyo ang nagsasagibukan pagdangog ka na nasambit ng kaso. Basado sa committee report, nasa indang napatunayan sa laog mismo kan committee hearing na digdi subuot nagkamal ni naabuton sa 50 milyones pesos na public fund habang ang confidential fund anday nagamit sa tama na nagkakantidad 612.5 million pesos. Dagdag pa ni Committee Chairperson Representative Joel Chua na si Duterte lang ana subuot inot na Vice Presidente na naghagad ni na grabe na confidential fund kung sa inaabuton sa 125 milyones pesos ang nagastos sa laog nin 11 aldaw. Magigirom duman inot ng pinagsayumahan kan Vice Presidente
presidente ang nasambit ng mga aligasyon na idinadaklag kontra sa iya. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata nga nagbabaga sa baratang nasyonal, pinagsayumahan kan International Criminal Court ICC ang lakdang kan kampo ni dating presidente Rodrigo Duterte na idiskwalipikar ang duwa nga judges ninulikan subot sa issue kan pinagaapod na jurisdiction sa desisyon na ipinagpaluwas ni Judge Tomoko Akani na sa inda nga naresibi ang aplikasyon na pinagsampa ni Duterte na kung na pwede matanggal sinda Judge Alapini Ganso asin Judge Flores. Anasambit na nga defense challenge isinumiti kan ICC Pre-Trial Chamber 1 nakapalaman sa desisyon na tulos man na digdi ginibuan ang plenary judges kung sa ina nagkasundo na ibasura ang nasambit ng aplikasyon magigirumduman dinakop ang 80 anyos na dating presidente na si Duterte ninuli kang kasong war against humanity ninuli man sa giyera kani kontra sa illegal na droga kanda siya presidente pa kan Pilipinas. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagtamunyada sa lado nasyonal, nagtutubod si President Ferdinand Marcos Jr. na digdi maitatano sagud ng sa dalagan kan 20 Congress an impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ipinagpahayag kaniya na nakabantay ang executive branch sa mga lakdang na ginibo ni Senate President Francis Chis Escudero para magkaigwa ninto-ninong na paglipat kan impeachment trial sa masunod na Kongreso. Dagdag pa kan presidente na Mayo ining nahihiling na kontrobersiya ninulit malinaw na daydin na matatapos ang pagdangog niya na ika-19th Congress. Ipinapaubaya na lang kani sa mga senador kung ano ang pwedeng kaabtan kanasambit ng pagdangog. Magigirumduman na kana nagtalikod na aldaw kan Martes o kasudma nagdesisyon na ang Senado na ibalik sa House of Representatives ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa iba pa niya itong nagbabagang mga barata sa lado nasyonal, sa iba pa nga detalyes ka na mga barata sa lado nasyonal, pinabalik ni Senador Alan Peter Cayetano sa House of Representatives ang impeachment case laban man kay Vice President Sara Duterte. Hindi matapos na daing magtrayumpo ang motion ni Senador Ronald Batu de la Rosa na ibasura ang impeachment complaint laban man sa Vice Presidente sa impeachment court. Ipinagpahayag ni Cayetano na kontra siya sa pagbabasura sa impeachment case laban kay Duterte asin na mas maray na digdi irimanda o ibalik na lang ini sa laog mismo kan kamera tanganing maadalan anasambit ng kaso. Iba pang nagbabagang barata sa mga barata sa lado nasyonal o binabot na sa bilang na 15,765 ang mga barko ang namatan kan Puwersa Armada kan Pilipinas AFP sa kadagatan kan Pilipinas poon paman kan Mayo 1 sa gudnang Mayo 31. Yan basado man kay AFP spokesperson Colonel Francil Margaret Padilla. Pinakadakol na bilang digdi ang huli paman sa mga illegal na mga presensya kan mga Chinese Coast Guard sa vessels na pinagbilog kan 15 CC o CCG vessel asin mada unsing plan Navy Chief na iyo ang namataan sa parte kan Baho di Masinloc gikan man sa bilang na 12,608 digdi gabos mga foreign chief mantang 3,157 man ang mga lokal na mga sasakyan na pandagat asin 1,349 man and dai maaraman sa mga naging radio challenge kan Puwersa Armada kan Pilipinas mantang kabaliman sa mga lugar na nakapag-record nin halangkaw na bilang kan mga namataan ng mga barko na daima nagsisimbaga sa mga isinagibong radio challenge kan militar. Iyo ang Pag-asa Island na nakapag-record nin na aabuton sa 665 mga vessels tuba
Taha Reef na igwaman na 184 asin na Ayugin Chol o Siol na igwaman ni na nakapag-record na 125 sa tao ka na nasambit ng bagay padagos na pinapakusugunyan daa kan Puwersa Armada kan Pilipinas ang pagprotekta sa maritime domain kan Pilipinas asin na sinisiguro na digdi matatawanin proteksyon kan sa indang lado ang seguridad, integridad asin soberenya kan Pilipinas. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, ikinaugbangunyan kan Puwersa Armada kan Pilipinas anda sinasabi na subuot digdi anda opisyal na pagdeklara kana pagiging Abu Sayyaf Rey duman sa Partiken Basilan asin kunog pinagkumpirmar na padagos na magbabantay sa tao man kan na deklarasyon na ini, sabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margarita Padilla, maski pa man subot na ideklara na bilang ESG Free ana parting ini kan nasyon daida mapundo ana lado kan militar na magbantay asin natutukan ana sambit na nga lugar sa paagi kini masisiguro na mas magiging dagos-dagos na anda pagkakaigwa nin katuninungan na asin katrangkiluan sa nasambit ng lugar. Kasumpay kani pinagpayad kan Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido na digdi maski subuot nanumbalik na anda katrangkiluan sa nasambit ng lugar daipaman digdi nababawasan an sa indang mga pinagabugtak na mga tauhan sa lugar para dagos-dagos na anda development duman sa parte kanda Basilan mantang sa presentiman nakadeploy paman ana brigade size na maabot sa anuma na batalyon para man sa pagdanay kan seguridad asin man karahayan sa nasambit ng probinsya kan Basilan. Para ini sa mga pulis, dangog mga pulis. Nagwalat ning panibagong direktiba asin pagirumdum si Philippine National Police PNP Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III para sa mga pulis na digdi mabagsak kana 2 beses sa yearly mandatory physical fitness test kana sa indang lado sa sarong pagkakaigwan ni na meeting duman sa kampo ipinagpahayag ni Police Regional Office 3 Director asin PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Pardo na prioridad ngunyan kada bagong pamayukan na PNP sa nasyon na maging maray asin na magayon ang magiging resulta kan physical test kan mga pulis tanganing mahiling na fit to work an mga ni asin na bako lang sa paagi kan mga dokumento subot kapag dai nakalusot o nakapasar nin 2 beses an mga pulis sa indang physical test ini anday pwedeng magpasairarom sa retraining an mga ni asin day naman pwedeng maging subject for promotion o beto kada sambit ng physical test na ini masiguro na magiging fair ang mga pulis na digdi subuot magibo kana sa indang mga sinumpaan ng mga mandato asin na bako lang sa paagi kan operasyon kundi maging sa iba pang mga aktibidad kan kapulisan kinukonsidera na subuot kan bagong liderato sa organisasyon kan PNP anda salud kan mga pulis na dapat eksakto sanaan sa indang hawak asin man kanda sa indang edad asin man an sa indang langkaw asin maging sa indang mga timbang. Sa iba pa kitang detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal.
Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado nasyonal, padagos kunyanda na nagkakaigwan ni na pag-aadal ana partibismo kana Philippine National Police ko na paano matatawanin dakulang atensyon ana party kada pagkakaigwanin na maray na serbisyo sa partibismo kana pagburukasan kana klase pinagapayag di kana Philippine National Police na digdi ilalatag ninda ana mga tawad sa parte mismo kana mga panginot na mga eskwelahan tangani man na masiguro ada seguridad kana mga estudyante na mabalik sa sendang klase sa basunod na simana. Pinagasiguro kana liderato kan Philippine National Police ang seguridad kan mga aki na mabulta sa sendang mga eskwela. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, lado nasyonal, maabot sa 2,000 na kaso kan tuberculosis o TB ana i-record kan City Health Office sa CHO sa parte mismo kan siyudad kan Davao sa inot na tulong bulan kan taon 2025. Iyan na basado man yan sa CHO. Pinakadakul ang kasong na i-record sa barangay kan na Buhangin, sinundan man ang Agdawa, asin man na Talumo. Paliwanag kan sinambit ng hahinsya, digdi halangkaw ang bilang ninuli man kan na pinagapakusog na active case sa pending o ana agresibong paghahanap asin na pagbubusisi kan mga posibleng kaso sa laog mismo kan komunidad kan taon 2024 o minabot sa 8,601 ang kabilugan kan kaso kan TB na na-record sa nasambit ng syudad. Siniguro man kan na CHO na preparado ang syudad sa parte kan na pagresponde sa mga kaso asin may bastanteng supply ninda bulong kontra sa TB. Pinakusugman kan CHO ang kampanya laban man sa TB sa paagi man kan na pagdadarakan na serbisyo sa parte kan na barangay. Sa iba pa nga detalyes kan na mga bareta pakitangunyada sa lado o mga bareta pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa barata pa sa lado nasyonal, may kabilugan na 46 na mga monkeypox sa mpox na i-record sa parte kan Ministry of Health MOH kana Bangsang Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao BERMM sagkod ng Pizza 8 kan bulan kanunyo 2025 sa pahayag kan MOH kan nagtalikod na aldaw kan Martes o kasunma sa nasambit ng bilang 8 kaso ang kumpirmado, 31 ang pinagtutubudan o pinag-iinalaan asin na 7 ang pinagkukonsidera na probable. Mayo sa mga pasyente ang nakarecover na mantang o 8 sa mga pasyente ana nakarecover na mantang an iba padagos pang pinagbubulong. Mayo naman ni na i-record na binawian in buhay pig ang kaminarngunyan kan na MOH an publiko na day magpanik asin siguraduhon na katabang ninda ang mga lokal na gobyerno asin health agencies tangani man na makontrol ang pagkuriyat kanasambit ng helang sa pagiman kan mas pinatibay na surveillance asin mas digdi pangangatamanan sa mga apektadong mga pasyente. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Nangapudan ngunyan si Cardinal Pablo Virgilio David ang presidente kan Catholic Bishop Conference of the Philippines CBCP sa laog kan Senado na panindugan ang responsibilidad kani sa kakaigwanin na pag-response sa mga impeachment complaint na pinagasampa laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinagpaig kan Kardinal na da siya nagtataram sa pangaran lang kan anuman na grupo o interes sa politika alagad liwat sa parte kan pananaw asin sa parte mismo kan komunidad digdi salado kan simbahan nangapudan para man sa moral responsibility, accountability asin man na primacy
o primacy kana karahayan kana gabus na mga pampublikong buhay. Iniladawa ni David ang papel kan Senado sa impeachment proceeding bilang sarong solemn mandate na nagsasabing dai ini urulay kana kaginawahan sa lado kan politika alagad sarong importanteng trabaho na nakaugat sa katotohanan asin man hustisya. Hapila pa man ni Cardinal David sa gabus ng mga senador orog na sa mga nasa liderato sa parte mismo kanda mga iniya natugutan ang constitutional process na magpadagos na mayo ninda anuman na klase nin hulang. Sabi ni David, kung mayong itinatago, mayong dapat na ikatakot. Pinagabisto kanda liderato kan CBCP na maski ngani an impeachment anda sarong politika asin quasi judicial process dahil ini exempted sa moral kan mga kahagadan kan katotohanan hostisya asin man kan mga pananagutan. Na iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal. Binaliktad gunyan kan Department of Education ang kasuguan na digdiya hilingon na ang visual aids sa ladawan kan mga pambansang bayaniya asinda kan mga nakaagi sa presente ang presidente o mga presidente gikan sa classroom walls kana mga pampublikong mga eskwelahan. Ipinagpayag ni Education Secretary Sani Angara na daiya maigpit ang departamento sa parte kan departamento o DepEd Order 21 na ipinapasunod ni dating DepEd Secretary asin man Vice President Sara Duterte na nagtatanggal kan na visual aids kabali na ang mga dekorasyon na tarpaulin asin poster sa mga lanob kan mga classroom. Daiman da asin da stricto dyan ngunyan kung iyan ang gusto kan mga learners asin kan mga teachers pwede naman sindang magkabit pahayag pa kan nasambit na nga sekretaryo kan departamento kan edukasyon. Magigirumduman na binatikos kan nagkaperang mga teachers group and bare walls policy ni Duterte sinasabing and visual aids and educational materials asin bakong pangraraot asin bakong pampaati sa parte mismo kanda lanob asin man sa pag-aadal kan mga estudyante. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal kontra ana sarong mambabata sa prosepistong maghinhebet sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sinda Senador Robin Padilla asin Ronald De La Rosa Ubatu. Kasumpay kan sa indang isinampang resolusyon na naghahagad na ibasura ang pag-iimbestigar basado ki Iloilo Representative Lawrence Dipensor an impeachment trial sarong political process kaya digdi sala ad mga senador judges and pagkakaigwanin pag-inhibit. Para sa saya, dahil dapat gibun iyan kan sarong impeachment ninulit judicial process. Inahagad lang kay niya na maging patas ang pagpipresenta o pag-allow ka na mga prosecution asin defense team na ilatag ni Nusto asin iyan paliwanag pa ni Dipensor. Enot na nagkaigwa nin pagtratar kan resolusyon sinda Padilla asin De La Rosa na ibasura ang trial sa Hunyo 11 ungunyan aldaw pupunan na kan Senado ang pagkakaigwa nin pag-imbestigar kay BP Sara Duterte si Batangas Representative Jervila Luistro iyo na magbabasa ka na articles of impeachment duman sa Senado.
Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nanindugan si Senate President Francis Chis Escudero kada aldaw kan Martes o kasudma na magpupuda an impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa 20 Congress sa 20 Congress. Kaya yan na ninulita mayo na danin bastanting panahon ngunyan asin daiman na kasalad niyan pinili kan House na i-file yan sa mga uring aldaw, uring oras asin last din naman na aram daanindang 2 semana na lang ana nawawalat sa Senado. Mantang sinabi ni Escudero na dagos an kumbining kan impeachment court ngunya na aldaw kan na Miyerkules petsa 11 kan bulan kan na Hunyo. Maski nga niya mangyari magkumbin sa pananaw kaini an impeachment court, magkukonvene na permi an impeachment court. Yan ang pinagbutuhan kan sudma asin pinagurulayan man ang dapat na mangyari bago mag-adjourn ang Senado. Sabi pa man kan presidente kan Senado na inut nang ipinagpahayag ni President Bongbong Marcos Jr. mapadapit man sa impeachment trial ni Duterte na why? What is the controversy? It is very clear that it will, because there is no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senators come in. Mientras tanto, pigli naman ni Escudero kana nagtalikod na Martes o kasudma na nabilog ang Senate Impeachment Court para sa kaso ni Duterte kan manumpa siya bilang presiding officer kan nagtalikod na aldaw nin Lunes nin pagkabanggi, pero ini dai pa ini nagkukumbin. Ipinagpahayag sa Senado na pinagapot kan Senado na pagpukpuk kan martilyo kung digdi nagkumbin na sa ngunyan constituted lang gikan sa parte ka na pagsumpa kani kana 2022 asin ana balanse kana 2019 constituted basta may majority pahayag pa man kan nasambit ng presidente kan Senado. Ang mga barata sa luwas o kan nasyon asin man barata lokal at tiyan pagkatapos po nin pagirumdum. Adagos-dagos kita sa detalyes kan mga barata sa lado lokal. Ana mga aki digdi sa laog kan siyudad Canaga padagos manda na pinagatutok doan kada City Disaster Risk Reduction and Management Office mapadapit man sa pag-respondi sa laduman kan mga emerhensya sa ikaduhang taon kan na batang kalasag natukdoan ang ginatos na mga kaakian gikan sa 27 barangay kan siyudad Canaga kung paano magrespondi sa oras kan emerhensya. Ang nasambit na nga bagay bilang paganda sa mga aki na makanood kanda tama nga pagkakaigwa pagrespondi sa laduman kan na emerhensya orog na ngunyanda na masurudod na mga bulan kung sa ina yaunaman sa panahon kan tag-uran asin na pwedeng pagralaugan kan na mga bagyo. Anasambit na nga training sa mga kaakian na ini pwede nindang pakinabangan sa laog kan na sa indang mga harong asin bada sa parte mismo kan mga eskwelahan o sa inpang lugar pag nakasabat nin emerhensya. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal magpapadagos liwat ang vaccination effort kanda City Veterinary Office poon sa maabot na pizza 16 kanda bulan kanda Hunyo. Mapasiring sinda ang personay kan City Veterinary Office sa barangay kan Kalawag para man gibun ang sindang house to house anti-rabies vaccination program. Ini gigibuhon sa maabot na pizza 16 kan Hunyo sagod ng pizza 20
Opit sa 24 sarong simana, nagigibuhon na sa nasambit ng lugar ang nasambit ng vaccination da imahali ang mga tauhan kanda grupo kanda CBO sa lugar kan Kalawag sagkun ng daigabus na babakunahan na ido sa nasambit ng lugar. Piga anunsyo man kana opisina kanda City Veterinary Office na digdi pwede man na darahon ana mga atama na mga ido asin na ikos tangani man na labanan ana rabies. Mabayad lang sinda nin 75 pesos para man sa vaccination asin registration fee kan sinda mga atama na ido asin man na ikos. Iba pa nga detalyes kita kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Temporary learning space sa sarong eskwelahan sa mga tatrabahuhan o eskwelahan sa laog kanaga tatrabaho. Pasakod ngunya na pirang estudyante nagpartisipar sa Brigada Eskwela. Boyet Paderes sa detalye. Pon sa paglinig ng Pisara, tukawan, kwarto, palagos na pagtrabaho sa temporary learning space. Iyan ang pagkakasubukan sa kick-off o sa pagbukas kan Brigada Eskwela 2025 sa Naga City School of Arts and Trades. Sigun kay Principal Noel Perez, matindihan tugwalat na destroso kan Bagyong Christine, aros nagsakat sa ikaduwang iskalon kan sa inlang opisina. Ang tubig ba kaya nalubog din sa tubig ang mga gamit. Lampas 7 bulan na nakalis, preparado na ang eskwelahan sa panibagong academic year. Tiglapigutan kan eskwela na matapos na ang temporary learning space muli sa Department of Education ang pundo kaya ni para paglibay muna sa kwarto na dai uling mari ang kondisyon. Mientras tanto, nakisumaro man ang mga estudyante sa paglinig kan mga eskwelahan. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitang unyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, Daraga MPA o Daraga MPS digdi nagpaliwas kan opisyal na paayag manungod man sa insidente nin pambabadil duman sa banwaan kan Daraga sa probinsya kan Albay. Sa ipinaluwas na opisyal na paayag kan na Daraga Municipal Police Station sa saindang Facebook account pinagpayag kan mga iniya na padagos anda masusing investigasyon manungod man sa insidente nin pambabadil na nagresulta kan pagkagadan kan sarong Indian National o Bombay na nangyari kan nagtalikod na aldaw kan Lunes alas 7:40 nin pagkabanggi sa parte kan P5 Barangay Ilawod 1 Daraga Albay. Pig-ing kami narngunyan kan Daraga Municipal Police Station an publiko na tulos na magsumbong o i-report sa saindang hipatura an anuman na impormasyon manungod man sa sinambit ng insidente asin mag-apod sa parte kan PNP. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang barata sa lado lokal, mga programa para man sa mga dating rebelde mapadagos-dagos sa Bicol Region. Darrell Banyas sa detalye. Mapadagos ang malaylain na programa kan gobyerno para sa mga dating rebelde asin vulnerableng komunidad sa Kabikulan sa lindung kan payapa at masaganang pamayanan o pamana program sa taon 2026. Sinabi ni Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. sa pagbisita kaini sa 9th Infantry Division Headquarters yan sa Pili, Camarines Sur ang pag-aprobar kan bagong pamana proposals na nakatalaan na i-implementar sa masunod na taon o sa 2026. Ang proyektong ini pinababalihan ang paharong para sa mga dating rebelde sa Bulan Sursugon asin man ang construction kan commercial building sa People's Organization sa Naga City na labi-labing naapektaran kan severe tropical storm Christine na nagkausama din pagbaha sa riyon
kan Oktubre 2024. Sigon kay Galvez, nag-alokar sinda o nagtagaman pundo na maabot sa 258 milyon pesos para sa sinambit ng proyekto sa taon 2026. Tigsabi man kan opisyal na ang ang pigtutulod na katulinungan sa riyon ang nagresulta man in maray na o urog na sa mga pagsimbag sa ugat kan barakbakan o sa kakaigwarin enkwentro sa pagultanan kan mga rebeldeng grupo asin man tropa kan gobyerno. Maroromduman digdi sa Kabikulan ang pamana projects ang pig-implementar sa mga pig-aapod na geographically isolated as in disadvantaged areas, particularmente sa komunidad na igwang na irerehestrong mga saragupaan o enkwentro ang mga proyekto kinawabalihan kan konstruksyon kan mga tinampo, kabuhayan, water systems, pagpatindog nin mga eskwelahan, asin ang pagpamaray kan salud. Sa ngunyan, pig-siyerto na sa nakalapisyal, ang higot na monitoring kan proyekto para sa mas epektibong implementasyon. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga na-issuean ng ticket ng TOP sa Siyudad Canaga, nagdadakol. Boss O. Kaisminda sa detalye. Pinagakumpirmar ka na City PNP na mas lalong nagdadakol ang mga natataanan na ticket sa ginigipong mga pag-checkpoint, partikular na unimprovised sa one-time, big-time igdi sa siyudad ni Naga sa bagong OIC City Director Canaga City PNP. Sigon ki ang pumara tagapagtaram ka na PNP Inaga sa nakalipas na duwang aldaw na pag-implementar ka na nasambitan ng operasyon. Nakarehistro ang Naga City nin 200 na mga violators. 200 ang natanan nin ticket. Mantang ang nasa 151 ang nataanan nin TOP. Mantang 8 motorsiklo ang natanggalan ni plate number asin nasa 29 ang pinagabawian kan sa indang mga lisensya. Ninhuli naman sa manlaylay ng mga violation nasampitan ng biglang pag-ulanto kan mga nagkakaterikitan asin iba pang violation. Ninhuli naman sa paglaylo kan inot na operasyon durante kan magribay ning direktor igdi sa Naga City PNP sa paghuna kan mga violators sa naglaylo na Naga City PNP. Alagad napasala ang paghunahuna kan mga violators yung hulita mas lalo pang pinahiwas nasampitan ng kampanya. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Ay iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, inako ni Engineer Joel Martin na talagang paano na ninati o ragpa ana mga drainage canal digdi sa Laog Canaga. Sinabi kaniya na sa BBS-FM na siya mismo ana nakahiling kana kanal asin personal niyang nahiling na talagang digdi mapapanunan ni na mga ti asin baybay ang mga drainage digdi sa Laog na Siyudad Canaga. Kaya pig punan na nindang idiklag tulos-tulos ana mga drainage digdi sa Naga sa paagimana kanda bagong diklaging machine kan City Engineers Office sinda nagtatarabang tamang asin mano-mano na ginigibuman kan mga tauhan kanda CSWMU sa paghali ka na mga ati sa mga drainage canal sa Laog kan Siyudad Canaga bilang preparasyonis na sa panahon kan tag-uran tanganing maibitaran ang tulos na pagkakaigwa ni nalangkaw na tubig ubaha sa Siyudad Canaga. Uyan parte kan mga pahayag ni Engineer Joel Martin kada Solid Waste Management Office, Naga City. Totoo, Sir Jonel, kita mismo sinaghiling po kasi mga kanal. Talagang pano po, halos po, pirang porsyento na lang si capacity kasi mga existing drainages. For dahil po tapano na yung mga siltation.
Ang sinunod na po si pag-diklag na kang mga drainages ta. Until now, sabi, sir, nagdi-diklag pa po kita. Tangani po na mahali. May bago pong equipment ang Office of the City Engineer, declogging machine. Kita man po manumano. Tangani po na magtarabangan. Tanganing eventually malinigan po sa tuyang mga drainages. Artikel mga pahayag ni Engineer Joel Martin. Sigun kay Joel Martin na mga baybay siltation na anyaon sa mga drainage canal na dapat tulos na mali ana mga debris na yaon na sa laog mismo kada drainage sa siyudad Canaga kaya anda parte mismo kada pagbabaha uli man tada isubuot nakakabuelo anda pag-flow kada tubig sa laog mismo kan mga drainage dagdag pa ang mga nagtagas na mga cooking oil na haliman sa mga restaurant na piga o rula sa mga kanal. Nakiulay si Martin sa mga manemento kan restaurant asin na fast food sa laog Canaga na daipagpara apon ang sindang mga piga hugas asin ang sindang mga cooking oil na nagamit sa parte mismo kan mga kanal o drainage ninhuli tayni ang ginigikanan ninda matagas na bagay asin dai nakakabuelo ang paghirukan tubig kaya nagkakaigwa nin overflow sa parte mismo kan mga drainage sa siyudad Canaga. Uya si Engineer Joel Martin. Ay po, mga baybay po, siltation, yaon sa tuyang mga drainages. Kaya po talagang mahal tulos-tulos ito pong mga debris ito, nasa laog. Ngunyan po may mga pakiulay kita, tanahihiling naman po sa mga cloud drainages. Ito po baga sila nagtaragas ng mga oil, hali po yan sa mga restaurant. Sabaga nagtagas ng mga cooking oil na inuula kan sa tuya pong mga commercial establishments, restaurant, fast food na pigtutuyaw ta po na din pagparalaag sa drainage. Dapat po may nag-aakot mangkiyan na ito po bagang sa kuyanta, liquid waste. Po na day naman iyan na-stack sa laog kan drainage, nagtataga, malipot po baga sa erarom. So iyan po ang sarong kausa kang pagdiklag po, pagklag kan sa tuyang mga drainages. Bako sarap. Mientras tanto, pigrekomendar man ni Engineer Joel Martin na dapat ng linigan asin idraga na ang Bicol River Sanaga asin da digdi para rumuna patin ana mga adjourning creek na yaon sa parte kan siyudad Canaga, partikular na ana mga sakop na creek dyan sa barangay kan Concepcion Pequeña Naga City sa Karangahan asin bada sa barangay kan Sabang an opisina kan City Engineers asin man Enro piga gigibuan na nin mga plano para manda sa pagkakaigwa kan pagtukaw ni Mayor Lini Robredo sa bulan kana Hulyo maitatao na ang rekomendasyon para magibuan na nin mga solusyon tangani manda na maprebentar ang padagos na pagbaha sa laog kan siyudad Canaga. Uya si Engineer Joel Martin. At ako dyan, Sir Jonel, saro po dyan, pigihiling ta, siguro, ini na pong Naga River, kaya po na po siguro ikuyanta, linigan. Araw po kasi nangyari ba kang inot na mga panahon, piglilinigan ta, pigpapararon ta. Iyo po. Kaya puhan po na sigurong gibuhon niya. Saka ini pong mga adjourning creeks baga sa Naga, lalo na po ini po bagang Sagop Creek, igdi po sa may Concepcion Pequeña, saro po ini sa talagang medyo iba na ang dating pati sa Tuya. Diyan po sa may parting Karangahan, diyan po sa may parting Kansabang. Kadakol po na pwedeng hilingon, pigigibo na po ini kang Office of the City Engineer sa Enro, ginigibuhan na pong plano, tangani po siguro by July, maitaw na po ining recommendation sa Tuya pong Mayor, kay Ma'am Lenny, tangani po eventually magibuhan na po ng remedyo kasi na at least ma-prevent ang pagbaha po kasi po ang oran baga yaon na naman, tag-uran na naman, nakaipuhan po siguro na ayuson obligasyon man ini po kan syudad idiklag halion si mga debris sa mga water bodies na po. Artikan mga pahayag ni Engineer Joel Martin. Sa iba pang detalyes kan mga barata na kita ngunyada sa luwas ka nasyon.
Kadaan ang 10 katao matapos man kanangyaring pambabadila sa sarong secondary school duman sa Kras City sa Austria. Basado sa mga autoridad na 6 na babae, 3 lalaki ang binadil ka na sambit ng suspect matapos kan insidente. Suicide man ang suspect sa laog mismo kan kasilyasan kan eskwelahan. Ginamit kanda suspect ang 2 badil. 21 anyos ang suspect na dati man na estudyante kanasambit ng eskwelahan. Idinalagan man sa parte mismo ka na hospital ang 12 katao matapos man na magsapo ni na manlain-lain na mga lugad sa saindang lawas. Padagos pang pinag-aaram kan mga autoridad ang motibo kan suspect sa nasambit ng pambabadil na nagdara nin 10 ang binawian nin buhay o nagadan. Sa tuyang barata ngunyad sa kinabana nin karawat o sports. Sa kinabaning karawat, laog sa ikaduang round kanda likely open si Pinay tennis star Alex Ella. Ini matapos man nadaugon niya si Filipino-Austrian Lizeth Cabrera sa skor na 7-6 sa 6-3. Nagtapos ang kawat ninda sarong oras asin 46 minuto sa torneo na pinaggibo duman sa Northern England. Ini ang inot na kompetisyon ni Ila matapos man na daibanggana sa parte kan na Birmingham Classic. Si Hila yaon sa rank 77 mantang si Cabrera na yaon man sa rank 206 o 206. Sunod na makakaatubang ni Ila si Valentina Reiser kanda rank 230 gikan sa nasyon kanda Switzerland. Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga barata sa pangarang kana sa tuyang mga nakaibanan sa pagbabarata sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba, mabalos kansedo pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya, patin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Pangatugang liwata, marahay na aga po sa Indogabos. So, iyang unyan ang headlines kanda sa tuyang mga barata. Mga batang kalasag sa parte kan siyudad Kanaga tinukdoan nin tamang pagsimbag sa lado ka na emerhensya. DepEd sa Bicol nangapuda na makipagtabangan na paramanda sa literacy program na itinutulod kan Departamento kan Edukasyon. Sanggatos na mga benepisyaryo kan Cash for Work kan na DSWD itinao duman sa banwaan kan Libmanan Camarines Sur. Sa kuya pa na pamayukan na mga bareta sa lado lokal. Ido na naglalaway asin na nagpaparapangkagat kan sa iyang kulungan siguradong may rabis. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, agadon ka na bagong miyembros ka na konsiyo sa banwaan ka na Magaraw Camarines Sur na matawan nin solusyon and problema sa tubig dyan sa banwaan ka na Magaraw sa paagiman kan MNWD. Dagdag na water lorry anda kinakaipuan na bakalon kanda gobyerno lokal kana banwaan kana Magaraw bilang short term na solusyon sa pagkakaigwa nin problema sa tubig sa nagkapirang mga lugar dyan sa banwaan kana Magaraw Camarines Sur. Sobra sa 10,000 o sobra sa 10 milyones pesos na kantidad nin droga
nakumpiskar kan mga autoridad. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, sobra na sa parte mismo kan na normal level ana tubig sa parte mismo kan salog kan na syudad kan na Naga. Yan ang mga headlines kan na mga bareta, ana mga detalyes pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumali ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata marhay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Ngunyanda sa detalyes na kita kan sa tuya pa nga mga barata na kita ngunyanda sa lado nasyonal o lado lokal. Sa tuyang barata sa lado lokal, below normal level, anlang kaw ngunyan kan water level sa laog kan salog kan syudad Kinaga. Ianda susog sa situation report asin manda plada monitoring kan CDRRMO Naga. Anda datos basado man sa obserbasyon gikan mismo sa tulay kan syudad kan Naga sa parte mismo kan Magsaysay Braids, Panganiban Braids, Tabuco Braids, bandang alas 9:12 nin na pagkabanggi sagkod ng alas 12:23 nin pagkabanggi kan Subanggi. Anda pagkakaigwan in below level o below normal level kana sambit ng tubig sa parte mismo kanda salog kana syudad Kinaga. Ianda bunga naman kana padagos na pagbagunas ni na Uranda anda MDO anda CDRMO digdi sa laog kan syudad Kinaga. Padagos na nangangapudan sa parte kan mga residentes kan syudad Kinaga na padagos na magmonitor kan kamugtakan kan panahon asin permi magantabay sa parte kan mga broadcast kan radyo. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado nasyonal, maabot sa 228 milyones pesos na kantidad kan donation na anda nakuha kan isinagibong National Brigada Eskwela 2025 kick-off o minabutihan sa 228,721,033 pesos ang kantidad kan natipo na resources gikan sa mga partners kan Brigada Eskwela 2025 gikan sa apat na host school kan aktibidad. Basado yan sa report kan na DepEd Bicol sa pagimanda ninda Superintendent Nini Rosal Meriolis gikan sa turnout report kan nasambit na nga aktibidad. Basado ki DepEd Bicol Regional Director Dr. Gilbert Sadsad, nasambit na mga donasyon binilog kana mga laptop, construction materials, asin mada learning materials. Subuot igwanin apat na eskwelahan na magiging benepisyaryo kana sambit na mga donasyon. Kabali ang Bakakay Esa Central School, San Jose Elementary School, Malilipot Central School, asin iyan padagos pang pinag-aaram kana DepEd ang mga ipapanauninda sigun man ki Judith Bilin
an elementary school principal 2 kanda Bakakay S Central School sarong oportunidad na maidago sa indang eskwelahan anasambit ng aktibidad tanganing maging maray asin magayon pa an sa indang eskwelahan sa pagkanood kan mga estudyante. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, Dr. Gilbert Sadsad nangapudan na makipagtabangan para sa pig-apod na literacy program kan DepEd. Boyet Padere sa detalye. Opisyal ng pigpunan ang Brigada Eskwela 2025 sa Rehiyon Bicol kasabay kang tema na Brigada Eskwela sama-sama para sa bayang bumabasa sa naging patarataran ni Dr. Gilbert Sadsad, Regional Director kan Bicol, sinaysay kani nangunya na taon kasabay kan pagkondusir kan Brigada Eskwela liwat na nag-incaminar o pig-incaminar ang gabos na makipagtabangan mag-volunteer para sa pig-aapod na literacy development. Sigun si Sadsad, nakapokus ang sa departamento sa kanila pagpagayon asin pagiging preparado ka mga estudyante sa pagbasa, pagkwinta asin, pagkasabot, uli ka ini, liwat na pingkamayan ang publiko na maging committed sa pagkipagtabangan bako sa paglinig, kundi pagheras kan sa ilang oras asin mga impormasyon na kulang ambag para sa ikauuswag kan mga estudyante ano man na itilawkan sa rong tao o lakon para sa ikarahay kan kagamsan an mabungan maning magayon pabagon subot kan ano man natabang ang generasyon sa presente. Para sa BBS News, Boyet Padere. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal sa nagpapadagos na National Youth Day na pinagigibo digdi sa mga simbahan na sakop kan na Cáceres sa laog kan Naga asin mada iba pang lugar sa parte kan na probinsya kan Camarines Sur at siya hapon gigiboon ang traslasyon procession digdi sa laog kan Siyudad Canaga sa gigiboon na traslasyon procession at siya na pagkahapon katakod kan National Youth Day Cáceres sa 2025 magkakaigwa nin pagsarado asin na pag-implementar nin mga rerouting sa mga tinampo sa laog kan Siyudad Canaga para magtaunin dalan sa ruta kan prosesyon. Sigun sa Public Safety Office, mapuon ang pagsarado kan tinampo sa oras na alas 12 nin pagkauto asin iyan iimplementaron ang rerouting kan bulos kan trapiko sa nagkapirang mga lugar na sakop kan gigibo na traslasyon na prosesyon. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mga batang kalasag sa Siyudad Canaga pigtukdoanin tamang pag simbag sa emerhensyang sitwasyon. Darrell Banyas sa detalye. Opisyal ng ipiglansar kan Sarong Aldao ang ikaduang taon kan Batang Kalasag sa Metro Naga Sports Complex kung sain sobrang sanggatos ng mga kaakian ng mga responder gikan sa 27 barangay kan Siyudad Naga ang nagsairarom sa training dapit sa tamang pagresponde ini sa panahon kan kalamidad siring man emerhensya. Ang programa ini inisyatibo kan Naga City Council for the Welfare and Protection of Children, katuwang ang Children's Affairs Office, maut kaini natukduan ang mga jóvenes o ang mga kaakian kan basic life support, water safety as in emergency response training. Sigon ki Glyza Nasayaw, kan Children's Affairs Office, kadaklan sa mga nagpartisipar, naka-attender naman sa enot na training kadagtalikod na taon. Ngunya na taon, dinagdag sa training and simulation drills sa pahinginot kan Bureau of Fire Protection digdi sa Siyudad Naga. Kabali sa mga nagatindir ang nagkapirang out-of-school youth as in mga aki gikan sa Naga Children's Home. Mawut kan programa na magkaigwanan mga aki na mga responder sa Lambang Harom. Sarong Aldao na ginibo ang training niya na taon, alagad target kan na syudad na pahiwason pa ini sa mga masunod na bulan. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado.
Iba pa nga detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Nangako na mabisita sa Bicol Region si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa maabot na pitsa 28 kan bulan kan na Hunyo 2025. Inita nga ni man na digdi urulayan asin na digdi siguraduhon na nasusunod ang gabus na mga programa kan hinsya kan Departamento kan Agrikultura sa Kabikulan. Ang lakdang nini bilang pagpapasunod mada sa kasuguan ni President Bongbong Marcos Jr. lalo na pag-abot sa mga paratanom ni Paroy. Farmers, actually pupunta ka dapat akong Bicol nitong last weekend, kaya lang may location area, hindi na ako tumuloy. So babalik ko ako dyan sa June 28, nakaset 27, 28, nakaset na ako dito sa mga Albay, Bansur, lugar na yun, at para makita yung sitwasyon. At of course, marami tayong project doon, like Farm to Market Road. Kasi meron ako mga nakita doon, wala pa rin kalye, nagkita sa mga medium centers. Organization, marami tayo bigyan ng makina, kapag taon na to, mga taga-Bicol. Of course, hindi lang taga-Bicol, marami rin sa mga Arte kan na mga pahayag kanda Sekretaryo kan Departamento kan Agrikultura Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na nakatalaan na magbalik sa pitsa 28 kan bulan kan Hunyo digdi sa parte kan Bicol Region. Sa iba pa nga detalles kan mga parata sa lado lokal, sanggatos na mga beneficiaryo kan Casa for Work kan DSWD itinao duman sa Banwaan kan Libmanan, Camarines Sur. Boss Oka Isminda sa detalye. Formal na pinaga-turnover kan DSWD ang nasa sanggatos na beneficiary kan Casa for Work dyan sa Barangay Bicol, Barangay Bagatyon, Gabos sa Banwaan ng Libmanan na Camarines Sur. Nasampitan ng ang programa kabali ni sa programa ka na Project Lawa at Binhi na kung saan ipapaagi sa Casa for Work ang matrabaho na nasa sanggatos sa mga persona alagad sindaman lang ang mabibinipisyaran kana sambitan ng programa partikular ang proyektong Cash for Work. Nasa umilapot sa 790,000 ang total na kantidad kana sambitan ng programa ni pinag-turnover kabali ni sa programa kan Sustainable Source and Water and Food beneficiaries kana sambitan na programa nasambitan ng programa kan DSWD ang pinaglilibot sa intirong Bicol Region. Asin ini nakatuka kasugma dyan sa Banwaan ng Libmanan na kung saan labi-labi ang kaugmahan ka naging beneficiary kani na nagkakaigwa pa ni na pagtaranom. Sa pagikan na pagtanom, ini ang pinagbabayadan ang aldawan na ganarka na mga beneficiary alagad ang mga tinanom sindaman lang ang magiging beneficiaryo oras na ini magkaigwananin pag-usay. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, pahayag ni Dr. Janhar Michael Salis, City Veterinary kan Siyudad Canaga kung paano maaraman kan sarong tao kung ana sarong ido iguanin rabies o an sarong ayam. Sinabi kanina ana sarong ayam na pwedeng may rabies kung ini ana naglalaway, takot mag-inom nin tubig, kung sa inini iguanin hydrophobia, kung sa nagkakaigwa nin paralysis sa lalamunan kan sarong ayam, agresibo o nagkakaigwa nin nangingisog ana sarong ayam, pagkakagat sa manlain-lain ng mga objek, arog kan na pagkagat o pagngat-ngat kan sa indang kulungan na mayo manin magkakadigong rason na mas kinagdudugo na ang nguso asin na dungo dai pa nagpupundo sa kadangat-ngat kan ano man na klase nin bagay.
inian saro sa mga sinyalis na anayam nindo igwanin rabis. Uya si Dr. Janhar Michael Salis, ang City Veterinary kan siyudad Ninaga. Sa iba pa nga detalyes kana mga bareta sa lado lokal, piga kumpirmar man ni Dr. Salis na nahelang nin rabis an mayo nin bulong sa ido asin sa tao, mayo nin bulong sa rabis an igwalang iyo an provision o an prevention sa pagimanin pagbabakuna daina iniya nadadara sa laog kan albularyo. Dagdag pa ni Salis na pag nakagat ka nina ido kinakaipuan digdi magdiretso tulo sa Animal Bite Center magpabakuna ulit ini. Iyo ang tamang solusyon na dapat gibuon kan mga nakagat nin ayam. At dyan mga pahayag na yan ni Dr. Salis. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga bareta pakitangunyanda sa lado national o lado lokal, ipagpapadagos an maraya na relasyon kana mga bagong opisyal kana banwaan kan magaraw sa paagiman kana mga miyembros kana sanggunian bayan, asin man kana vice mayor, asin man mayor, sering man and party mismo kana mga opisyalis kana magaraw. Iyan basado man sa payag ni Konsyal Raymond Obiada, ana bagong mailer na konsyal kana banwaan kan magaraw Camarines. Sinabi kani na dahil siya magiging ulang asin sa ikakarahay kana nasambit ng banwaan. Asin siya ana magpapailing ninda suporta sa parte kan sa mga pag-iriba na daima na iipiton an ano man na klase nin pag-asenso sa banwaan kan magaraw Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, ahagadon ngunya ni Konsyal Raymond Obiada kana banwaan kan magaraw Camarines Sur sa MNWD na dapat magkaigwaman nena representante ana magaraw sa board kan MNWD. Inita nga ni man na matawan na nin boses sa board ana banwaan kan magaraw kung ano ana mga concern sa laog mismo kan sa indang banwaan. Dapat man na makiaram ana munisipyo natawan nin mga alternatibong solusyon mantang pigalat an solusyon man na itataw kan naga sa parte mismo kan banwaan kan magaraw. Ini sa tao man kan haluy ng problema sa supply kan tubig sa banwaan kan magaraw sa paagiman kan MNWD. Nagkaigwa naman siya nin pakikipag-ulay sa manemento kan MNWD tanganing maaraman an solusyon sa problema kan tubig dyan sa banwaan kan magaraw Camarines Sur. Mientras tanto, hagad man kaniya na magkaigwanin pagtatarabanganda asin magtagama manin na pundo ana munisipyo kana banwaan kan magaraw Camarines Sur parmada magbakal nin luti para sa dagdag na supply kana tubig sa mga tagadyan sa banwaan kana magaraw Camarines Sur. Pigalat pa na masolusyonan na kana MNWD an padagos na pagkulang-kulang kana supply kana tubig sa banwaan kan magaraw Camarines Sur. Ana kadagdagan na lori iyo ana maserbi tangani man mag-deliver nin mga kadagdagan na mga supply nin tubig duman sa mga nangangaipo o sa mga apektado na mga residentes kana banwaan kana magaraw Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado lokal, magkatuwang ana Sentro Magaraw Irrigators Association asin man anda barangay kana Santa Lucia Irrigators Association IA sa paglinig kana Kagmari Creek sa nasambit ng lugar.
ana paglinig sa mga irrigation facilities, parte kan regular na operasyon o operation activity na isinasagibo kan National Irrigation Administration NIA Camarines Sur, Irrigation Management Office CSIMO, katabang man ana pinagasiservisyon kaning mga Irrigators Association. Initanganing masiguro na maray ada pagdalagan ka na tubig sa mga patubig o mga irrigation system. Asin sarong paagi ni tanganing maiwasan ang posibleng pagbaba sa mga pagkakaigwa ni naagihan kan tubig sa mga irrigation canal na pwedeng maging kausa kana pagbaha sa kada panahon na minaabot ang tag-uran o kaya man may raot nin kamugtakan kan panahon o bagyo. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, itinao kan Department of Agriculture Regional Office number 5 Bicol Region sa pagiman kan pinag-aapod na Agribusiness and Marketing Assistance Division ang checking nagkakantidad na 2 milyones pesos bilang Business Development Assistance BDA sa gobyerno. Asin manda iyada sa parte man kan mga pinag-aapod na Young Farmers Challenge digdi sa parte mismo kada Bicol Region. Basado sa report kan DAR Bicol, pinaginutan ni Ahmad OIC Chief Engineer Luisito Baltasar ang formal na turnover ceremony kay banan ang mga representante kan YFC asin man si Kevin G. Unyati gikan sa parte mismo kan opisina na ingat yaman kan probinsya na kung saan katabang sa parte mismo kana pagpaapasenso sa dalagan kana agribusiness anasambit ng tabang pinansyal ang nakatagama para man sa pagpapatindog nin mga pasilidad para man sa poproseso asin preserbasyon kan mga pagkakan sering man para man sa mga produksyon kanda kurakding o kabuti pinaglalauman na makikinabang digdi ang 23 na mga awards kan YFC gikan man sa parte kan Kabikulan. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyad sa lado national o lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, arestado ka na mga miyembros ka na Philippine National Police o PNP ada sarong pusher sa parte mismo kanda banwaan kanda o sa parte mismo kanda banwaan kanda Bula Camarines Sur nadakop ka kan mga miyembros kanda Philippine National Police ana sarong pinagatutubudan na pusyer na subuot padagos manda sa pagbariwas kana ipinagapapangalad na bulong daina nakapalagpaan na suspect kan ini arestaron kana mga miyembros kana Philippine National Police bandang alas 6:30 nin pagkaaga dyan sa parte mismo kada poblasyon sa Banwaan kan Bula. Sinasabi na awad-awad na droga ana nakuha ka na mga miyembros kanda PNP alagad mayo pa ni magkakadigong kantidad. Sa bareta pa sa lado lokal, sa iba pang detalyes kana mga bareta sa lado lokal, padagos ngunyanda na pinagasusulong kan kabataan na Sorsogon asin na padagos ana pangapudan kaniya sa gobyerno asin man sa Senado na idagos an impeachment trial laban ki VP Sara Duterte nangapudan ang mga kabataan na Sorsoganon sa Senado, partikular na kay Senate President Chis Escudero na sa indang kababayan na idagos na an impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ipinagpayag na paurotro ang pagkakaigwa sa buot nin pag-oktaba sa nasambit ng
pagkakaigwaning investigasyon. Iyan na puon paman ka na bulan ka na Hunyo 2 sagkod ng Hunyo 11 ana pagbalga sa konstitusyon na nagpapaluya sa tiwala kan mga namamanwaan urog na kan mga taga-Sorsogon sa proseso kan na pananagutan partikular na sa liderato mismo ni Senador Escudero. Tinawan doon kan mga direktang epekto sa partibismo kan mga jóvenes ang mga aligasyon korupsyon kasumpay man kan na pundo kan Departamento kan Edukasyon sa irarom kan na Duterte administration asin man ni Vice President Sara Duterte urog na sa parte kan na Sorsogon na naatubang nin krisis sa lado kan edukasyon. Sigun sa datos, dakulang porsyento kan mga jóvenes duman sa parte kan Sorsogon anday nakakapagklase asin man daiman nakakatapos kan sa indang pag-adal asin nasasakitan na magbasa. Ini anda mga pahayag kan mga kababayan ni Chis Escudero na tagadumanman sa parte kan Sorsogon. Bilang kababayan ni Escudero, naglalaom ang grupo na iinuton kani ang interes kan na publiko kisa sa politika. Mayo nin tamang oras kundi ngunyan para atubangon ang mga isyu na may pagkasabot sa partibismo kan sa indang tapat na serbisyo sa tao sabi paman kan kabataan Sorsogueño. Iyan mga tugangan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, ako po si Junel Cuba, mabalos kan sedo pagkatabay mapasatuya pulugod an biyaya patin an bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.